Kabanata 7161. Tanging ang 3 milyong Divine Army at ang 100,000 Alcide powerhouses ang makakalaban sa Marauder Army of 100,000 warriors at sa 8 milyong Wormscale Source powerhouses. Pinaikit ng Supreme War Saint ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Kung susundin ninyong lahat ang aking mga utos, ginagarantiya ko na makakamit ninyo ang malaking merito dito. Kung gayon, ang pag-akyat sa ranggo ng kabanalan o mga hari ng landas ay hindi imposible. Nang marinig ito, kumikinang sa pananabik si Lazaro at ang iba pang 2 emperador. Biglang tumalikod ang Supreme War Saint at inabot ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na itim na dead energy ang bumalot sa 3 emperador ng sabay-sabay. Sa isang iglap, ang 3 emperador ay sumigaw sa masayang sigaw ng sakit, ang kanilang mga katawan ay pumipilipot ng nakakatakot. Sumuko. Ang Supreme War Saint ay tumawa ng nakakatakot. Ang pagsunod kay Lord Goyo ay humahantong lamang sa kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko kay Emperor Kadir maaari kang magkaroon ng tunay na kinabukasan at tunay na makakamit ang gusto mo sa susunod na deification ceremony. Nang matapos siyang magsalita, marahang pinahit ng Supreme War Saint ang kanyang nakalahad na kamay. Ang 3 emperador, na nakabalot ng itim na dead energy, ay agad na itinaas sa kawalan. Sa sumunod na segundo, ang 3 emperador ay nagbuga ng madilim na liwanag na kumikislap at nawala habang ang itim na dead energy ay agad na naglaho. Sabay-sabay nilang iminulat ang kanilang mga mata, na nagpapakita ng nakakatakot at nakakapangilabot na tingin, na para bang gusto nilang lamunin ng buhay ang lahat ng mga banal na nilalang. Sila ay ganap na kontrolado ng isang enerhiya ng kamatayan na katulad ng Soul Art. Ngayon, sundin mo ang aking mga utos, sabi ng Supreme War Saint bawat salita. Emperor Christopher, pamunuan ang lahat ng mga alipin upang agad na buksan ang Eastern Formation ng Territory Universe at salubungin ang Marauder Army ng 100,000 warriors. Emperor CNL, pamunuan ang 100,000 powerhouse ng Alcide para buksan ang Southern Formation at maglunsad ng walang limitasyong pag-atake sa hukbo ni James mula sa Wormscale Source. Lumaban hanggang sa huling sundalo. Tungkol kay Emperor Lazaro, sundan mo ako kasama ang 3 milyong Divine Army para salakayin ang Havenshine Nebula. Kailangan nating mahuli ng buhay sina Whale, Yukia at Harper, at magtakda ng bitag para kay Salvador sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, sabay nating patayin silang lahat. Habang ibinigay ang kanyang mga utos, ang 3 emperador na lumulutang sa kawalan ay tumango bilang pagsang-ayon at lumipad sa iba't ibang direksyon. Huminga ng malalim, ipinakita ng Supreme War Saint ang isang masasamang ngiti. Lord Goyo, James Caden, hindi mo naman siguro akalain na kami ang tunay na mangingisda, di ba? Sa karamihan, mabibilang ka lang bilang kalahating mangingisda. Dumating ang isang mesla na boses mula sa likod ng Supreme War Saint. Sumunod, isang magandang figure ang bumulusok sa kanyang mga bisig, at nagsimula silang maghalikan ng mapusok, na lumikha ng isang eksena ng kahalayan. Matapos ang mahabang sandali ng kawalang hiyaan, dahan-daang tumayo ang magandang figure. Inilantad ang isang hindi kapani-paniwalang nakamamanghang mukha. Kung naruroon si Taichu o Lord Goyo, tiyak na makikilala nila siya bilang si Maria Cazada, ang unang executive director ng Goyoan Temple. Kalahating mangingisda lang ang mabibilang ko. Sino ang kalahati, kung gayon? Tanong ng Supreme War Saint, hawak ang balingkinitang baywang ni Maria na may nakakalokong ngiti. Siyempre, ako ito, humajijek si Maria. Ipinangako sa iyo ni Emperor Kadir ang titulo ng Supreme Path Emperor, at maaari rin akong maging Supreme Path Empress. Magkasama, masisiyahan tayo sa pagsamba sa Greater Realms magpakailanman. Sa kabilang panig, si James at ang Divine Marius ay nagpatrolya sa sinasakop na lugar sa katimugang bahagi ng Daunus Realm ni Lord Goyo. Kahit saan sila magpunta, tanging mga sirang pader at mga guho lamang ang kanilang nasumpungan, isang kaparangan na walang anumang buhay na nilalang. Ang malawak na multiverse ay tahimik at walang buhay, na nagdulot ng nakakatakot na pakiramdam sa eksena.
Sa daan, tinipon ni James ang bawat gumagala-gala na espiritu na kanilang nakatagpo, walang nawawala kahit isa. Unconsciously, naging puno na ang espasyo ng kanyang kaluluwa. Kaya, maaari lamang niyang buksan ang Gate of Anonymous para mabigyan ng lugar na matutuluyan ang mga kaawa-awang espiritong ito. Ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ng kabaitan ay nagbigay daan sa hindi mabilang na mga espiritu na muling ipanganak, at ang kanilang pisikal na katawan ay muling lumago. Habang parami ng parami ang mga espiritu na muling isilang, ang orihinal na maliit na Gate of Anonymous ay nagsimulang lumawak. Laking gulat ni James nang matuklasan na ang gate ay mas malaki na ngayon kaysa sa Emperor Cader's Gate of Mystery at ang Gate of Perception na naranasan niya noon. Lumaki ito sa kalahati ng laki ng Daunus Realm of the 49th Heaven at lumalawak pa rin. Sa loob, hindi mabilang na muling isilang na mga espiritual na katawan ang gumamit ng anonymous gas upang lumikha ng planeta pagkatapos ng planeta ng malalagang bundok at ilog. Ang mga planetang ito ay bumuo ng mga sistema ng bituin, na kung saan ay nabuo ang mga nebula, at ang mga nebula ay pinagsama upang bumuo ng mabagal na umiikot na mga universo, patong-patong, nagniningning ng napakatalino. Unti-unti, naging independenteng maliit na mundo sa labas ng Greater Realms at Health Realm ang self-derived Gate of Anonymous ni James. Kasabay nito, muling naramdaman ni James ang kanyang power surge. Ang kanyang pangunahing sarili sa Zender Anonymous rank ay nasa bingit ng paglusot sa isang bagong antas. Guro, bakit ka nangongolekta ng napakaraming espiritu sa daan? Nagtatakang tanong ng Divine Marius. Plano mo bang buhayin silang lahat? Any lingering spirit is bound to be a living being, sagot ni James na nakangiti. Kapag bumagsak ang mga nilalang na outside, bumalik sila sa kawalan at hindi na maaaring lumitaw sa health realm. Alam na, gulat na napatingin kay James ang Divine Marius. Napagtanto mo ba kung gaano karaming true essence ang kakailanganin para buhayin ang napakaraming espiritu? Talagang sulit ba ito? Nakangiting hindi sumasagot si James. Ang kanyang zen ay kumalat na sa gilid ng inookupahang lugar, naghahanap ng anumang nawawalang espiritu. Kung alam ng banal na Marius na ang mga espiritong ito ay hindi isang pasanin kundi mga mapagkukunan at pagkilos para sa pagpapahusay ng kanyang kapangyarihan, siya ay lalo pang magugulat. Nang malapit ng mangolekta si James ng mga espiritu mula sa mga gilid ng sinasakop na lugar, bigla siyang nakatanggap ng isang pagpapadala ng kaluluwa mula sa Lycia. Guro, biglang inutusan ni Dorvus ang Marauder Army ng 100,000 mandirigma na sumulong sa Territor Universe. Matindi silang nakikipaglaban sa mga alagad ni Lord Goyo. Bago sumagot si James, nakatanggap siya ng isa pang transmission mula kay Emperor Yevgen. Kamahalan, bigla kaming inatake ng libo-libong outside powerhouses mula sa Territor Universe. Ang Chimera Army ay dumanas ng matinding pagkalugi, at si MS. Malubhang nasugatan si Tovarish. Kailangan namin ng agarang reinforcements. Sa susunod na sandali, libo-libong makulay na light screen ang bumaril, na umabot sa tuktok ng kawalan mula sa hilaga. Ang Divine Marius mukha ay lubhang nagbago sa paningin. Guro, ito ang napagkasunduan nating distress signal. Nakatagpo ba ang ating Wormscale Army ng isang transcendent na kuta? Hindi sumagot si James. Kabanata 7163. Sa larangan ng digmaan, ang Wormscale Source ay lubos na umasa sa 7 Great Living Beings at Emperor Yevgen, na namuno sa singil upang patatagin ang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging isang malubhang kawalan sa mga tuntunin ng lakas tao, pinamamahalaang nilang hawakan ang kanilang posisyon. Ito ay isang bihirang gawa. Damn it! Ang Divine Marius ungol sa galit. Akmang kikilos na siya, biglang ibinuka ni James ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, isang malawak at walang hanggan na anonymous gas ang lumabas sa kanyang katawan, na bumabalot sa larangan ng digmaan sa milyon-milyong light years. Kaagad, umuungol ang malalakas na hangin, at ang itim at puting enerhiya ay dumaan sa lugar. Ang lahat ng mga sandata sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga nasa kamay ng magkabilang panig, ay inilabas sa kawalan. Nahaharap sa biglaang eksenang ito, ang magkabilang panig ay tumigil sa kanilang pag-atake at tumitig sa itaas dahil sa gulat. Ang mga sandata na nasuspine sa kawalan ay nagsimulang umikot ng mabilis sa ilalim ng isang nakakatakot na puwersa,
na bumubuo ng isang napakalaking pormasayo ng sandata na sumasakop sa buong larangan ng digmaan, na naglalabas ng hugong na tunog. Sa sandaling iyon, isang kapansin-pansing figure ang bumangon mula sa larangan ng digmaan, na naging isang magandang diyosa na nakasuot ng puting damit. Ako si Emperor Cianel sa ilalim ni Lord Goyo. Inutusan ako ni Lord Goyo na patayin ang mga rebelde ng landas. Kung sino man ang manggahas na makialam ay papatayin ng walang awa. Ang kanyang matalas na boses ay umalingaw-ngaw sa kawalan, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng mga banal na nilalang sa larangan ng digmaan. Ikaw, biglang tinuro ni Emperor Cianel si James. Ikaw ang pinuno ng mga rebelde, si James Caden, ang pinili sa mga nabubuhay na nilalang. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ngumiti sa kanyang kay-abangan. Ang Divine Mary sa tabi niya ay sumugod sa isang nakakatakot na bilis. Sa sandaling harapin niya si Cianel, ang dalawa ay sumabak sa isang mabangis at galit na labanan, bawat isa ay naghagupit ng nakamamatay at walang awa. Lalong nabalisa si James habang pinapanood ang laban. Dahil sa lakas ni Phoebe, dapat ay nagawa niyang talunin ang isang emperador lamang sa loob ng ilang segundo, ngunit pantay-pantay sila. Ipinakita nito na ang kapangyarihan ni Emperor Cianel ay higit pa kaysa sa sinumang emperador na nakatagpo niya. Sa isang malakas na pagbagsak, ang Divine Marius ay biglang pinasabog ng kakaibang itim na enerhiya pagkatapos ng hindi mabilang na palitan. Sa sumunod na segundo, nagpakawala si Emperor Cianel ng dalawa pang nakakatakot na black energy na hampas ng palad, na tina-target ang umaatres na Divine Marius. Kumunot ang noo ni James. Pagkatapos, pinatatag ng Divine Marius ang kanyang sarili, inihayag ang kanyang napakalaking tunay na anyo. Sa halip na umatras, umabant siya at direktang hinarap ang dalawang hampas ng palad. Sa pagtama ng suntok, pinakawalan niya ang hindi mabilang na malalaking kamay para mabilis na salakayin si Emperor Cianel, pinaputok ang libo-libong suntok at pinalipad siya. Naglabas ng ilang subo ng dugo, si Emperor Cianel ay nakakagulat na hindi naputol. Sa isang masasamang tawa, naglunsad siya ng isa pang galit na pag-atake sa Divine Marius. Phoebe, tumayo ka, utos ni James. Kabanata 7164. Whoosh! Isang malakas na tunog ng malakas na hangin ang umalingaw-ngaw habang ang maliwanag na espada ni James ay tumusok sa katawan ni Emperor Cianel, na lumikha ng isang nakakatakot na malaking butas ng dugo. Sa isang iglap, natigil ang nakakabaliw na pag-atake ni Emperor Cianel habang nanginginig ang kanyang katawan. Sinulyapan niya ang nakanganga na sugat, pagkatapos ay tumangala siya na may masamang ngiti. Ang kanyang katawan ay binalot ng kakaiba, itim na dead energy, na nawala sa isang iglap. Nawala ang sugat, napalitan ng mas mabangis na ekspresyon habang siya ay pumihit para salakayin muli ang magaan na espada. Whoosh! 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 Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ihip ng hangin, ang maliwanag na espada ni James ay patuloy na tumusok sa katawan ni Emperor Cianel, na unti-unting naging skeleton. Gayunpaman, hindi pa rin ito napigilan ang kanyang walang humpay na pag-atake at galit na mga dagandong. Nasaksihan ito, ang Divine Marius, na umaaligid sa kawalan, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa pagkabigla. Anong klaseng halimaw ito? Ang mga powerhouse sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan ay natigilan habang nasasaksihan nila ang mataas na antas na labanang ito. Ang mga marangal na nilalang na outside, na ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa katwiran, ay partikular na nayanig. Ang kanilang pinuno ay nag-transform sa isang nakakatakot na kalansay at ito ang bumasag sa kanilang mga paniniwala. Anonymous Rune, ang matuwid na pagsupil. Sa isang malakas na sigaw, naglabas si James ng isang dosenang mga karakter ng Path, bawat isa ay nagniningning na may milyon-milyong sinag ng liwanag mula sa loob ng Light Sword, na nakakulong sa skeletal figure sa loob ng mga ito. Ouch! Dagandong! Ang skeletal figure ay nagpupumiglas ng husto. Nagpakawala ito ng nakakakilabot at nakakagigil na alulong. Nagsimula itong umikot ng mabilis sa ilalim ng pagkubkob ng mga karakter ng Path, na nagpapalit-palit sa pagitan ng isang balangkas at anyo ni Cianel. Lumitaw ito sa sobrang sakit. Nasaksihan ito ng lahat.
Ang tinaguriang virtuous faction ay hindi maaaring gumamit ng gayong masamang paraan ng paglilinang. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa alinmang demonyo. Sa isang swoosh, ang magaan na espada ay muling nagbago kay James, na lumitaw sa balikat ng Divine Marius. Naiintindihan mo na ba? Ang Divine Marius ay nataranta. Umiling siya. Ano ang masamang bagay na ito? Nothingness dead energy, nakangiting sabi ni James. Kapag nilinang mo ito sa ikasyam na antas, maaari itong lumikha ng isang patay na enerhiya na maaaring maging isang masamang nilalang. Nothingness dead energy. Bulalas ng Divine Marius. Siya talaga ay disipulo ni Emperor Kadir. Sa sandaling iyon, si Emperor Yevgen ay umakyat sa kawalan at nagpakita sa tabi ni James. Kamahalan, iminumungkahi mo ba na ito ang pagmamanipula ng Nothingness dead energy? Kabanata 7165. Ito ang issue. Lumingon si James para matitigan si Emperor Yevgen. Ang isang puppet na kinokontrol ni Xanthakos Kadir ay makapangyarihan na may bakas lamang ng Nothingness dead energy. Isipin kung gaano kakilakilabot si Xanthakos mismo. Ito. Namula ang mukha ni Emperor Yevgen. Sinasabi mo ba na si Emperor Kadir ay nagkukunwaring kahinaan at itinatago ang kanyang tunay na lakas mula noon? Bahagyang tumanggaw si James. Iyan ay hindi makatwiran. Kumunot ang noo ni Emperor Yevgen. Kung talagang ganoon kalakas siya, bakit kailangan niyang mag-udyok ng digmaan sa 49th heaven? Napatay na lang sana niya si Lord Goyo at ilang Path Emperors para agawin ang kontrol. Isa pang problema yan. Ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, naningkit ang kanyang mga mata sa mga biyak. Bakit naman siya gagamit ng mga ganitong paraan kung may lakas siya na kunin ng diretsyo ang gusto niya? Gusto niyang ilihis ang atensyon, malamig na sanggal ng Divine Marius. Sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kaguluhan, maaari niyang isali ang lahat ng powerhouse ng 49 na langit sa labanan, habang palihim niyang hinanap ang Uya Palace upang agawin ang Path Designation Bid. Health Realm, na kumikilos bilang landas na walang titulo. Pagkatapos ay tumingin ang Divine Marius kay Emperor Yevgen. Sa puntong iyon, kami, kasama ang aming Panginoon at Lord Goyo, magiging kanyang mga sakop. Mabuhay man tayo o mamatay ay nasa kanyang kapritsyo. Napabuntong hininga si Emperor Yevgen matapos itong marinig. Ito ay tunay na masama. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang sumabog si Emperor Cianel, na natrap ng dosenang karakter ng path ni James, na may malakas na kalabog. Ang kanyang kalansay ay nananatiling nakakalat, ngunit si James ay mabilis na inipon ang mga ito gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Hindi niya maaaring pahintulutan ang anumang buto na mahulog sa napakaraming kaharian, dahil magdudulot ito ng hindi mabilang na pinsala. Ikaw, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni James mula sa kawalan, ang tinaguriang mataas na outside beings, I offer you a choice now. Sumuko at ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan, o lumaban at kayong lahat ay mapahamak, bumalik sa kung saan kayo nararapat. Tungkol sa Divine Army, hindi ko na kailangang sabihin pa. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang nagliliwanag na mahabang espada ang lumipad sa kanyang pagkakahawak mula sa napakaraming sandata sa kawalan. Pinalibutan ng isa pang sweep ang mga powerhouse ng outside kasama ang Divine Army. Sa isang iglap, ang mga nahulog na sandata ay bumalik sa hukbo, at ang larangan ng digmaan ay puno ng layuning pumatay. Ang nakapalibot na mga nilalang na outside ay tumingin sa paligid sa takot. Hindi sila sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga sumusuko ay mabubuhay, at ang mga lumalaban ay mamamatay. Ano pa ang masasabi? Biglang umungal si Emperor Yevgen. Ang mga nilalang na outside ay hindi nakahihigit sa mga nabubuhay na nilalang. Kayo ay mga alipin lamang na may mataas na antas, habang ang mga nabubuhay na nilalang ay mga alipin sa mababang antas. Nang marinig ito, ang mga nilalang na outside ay nagpalitan ng tingin. Nang makita ang mabangis na ekspresyon ng mga powerhouse ng worm scale soar sa kanilang paligid, tumayo sila ng nakatuwid ang mga likod. Malinaw. Mas pinili nilang mamatay kaysa makihalubilo sa mababang nilalang. Desidido silang pangalagaan ang kanilang dignidad. Mga tanga. Lumingon ang Divine Marius kay James. Master, patayin mo silang lahat. Gasgas lang. Sila.
Kabanata 7166. Sa isang kislap ng sword light, biglang lumitaw sa harap ni James ang isang elder na nakasuot ng itim na roba na may kulay abong buhok at mukha ng kabataan. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga nilalang na outside sa larangan ng digmaan, na orihinal na handang lumaban hanggang kamatayan, ay agad na lumuhod bilang paggalang. Nang makita ito, ipinikit ni James ang kanyang mga mata sa mga hiwa, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot pa rin sa kanyang likuran. Salvador Douglas. Ang Divine Marius murmured. Pagkatapos, mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay James. Guro, ito po si Sir Salvador. Siya ang pinuno ng Seven War Saints sa ilalim ni Lord Goyo at ang pangunahing tagapag-alaga ng Diyos ng katimugang dulo ng Daunus Realm ni Lord Goyo. Nang matanggap ang mensaheng ito, sinuri ni James ang matanda. Sa kabila ng kanyang kalmadong panlabas, si Salvador ay napaliligiran ng mahinang itim na gas, ang kanyang cultivation base at antas ng kapangyarihan ay tila nawawala. Nabahira ng dugo ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapahiwatig ng matinding pinsala na pilit niyang tinatago. James. Naikuyom ni Salvador ang kanyang mga kamay sa direksyon ni James. Pwede ba tayong mag-usap ng personal? Nanatiling hindi natinag si James. Huminga ng malalim si Salvador. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, isang nakasisilaw na jade pendant ang lumipad patungo kay James. Nang mahuli ito, agad na nakilala ni James ang kahalagahan nito. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan na ibinigay niya kay Harper bago ito umalis, na malinaw na nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan sa pag-aari ni Salvador. Nang makita ang pagmamadali ni Salvador, dahan-daang nagsalita si James, Phoebe, Sir Hankon, please convey my order. No one is to act rashly without my permission. Nagpalitan ng tingin ang Divine Marius at Emperor Yevgen at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagpadala si Salvador ng isang sinag ng liwanag patungo sa mga nilalang na outside sa larangan ng digmaan bago nawala kasama si James. Sa ibabaw ng matayog na tuktok ng bundok sa gilid ng Spiritual City, sabay na dumaong sina James at Salvador sa gitna ng mga kislap ng purple gold light. Biglang umungol si Salvador at samuka ng subaw ng dugo. Bumagsak siya sa isang tuhod, bahagya na pinananatiling patayo ang kanyang sarili gamit ang kanyang mahabang espada. Napakunot ang noo ni James nang makita iyon. Ang harapan ng lakas na napanatili ni Salvador bago ang iba pang mga Diyos ngayon ay gumuho, na nagpapakita ng kanyang matinding pinsala. James, sabi ni Salvador, nanginginig ang katawan. I don't have much time, so let's be straightforward. Pwede bang sagutin mo muna ang tanong? Bahagyang tumanggaw si James. Kaya ko. Tiniis ni Salvador ang kanyang sakit at nagtanong, pinili mo bang makipag-alyansa kay Emperador Kadir dahil sa pangangailangan, o naakit ka ba sa kanyang mga pangako? Kabanata 7167. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Salvador sa kahihiyan. Ito ay malinaw na ang mga salita ni James ay tumama, na sumasalamin sa kanyang tunay na iniisip. Gayunpaman, ang pagdinig ng mga ganoong salita mula sa isang buhay na nilalang ay nakakaramdam ng nakakasakit sa matataas at makapangyarihang mga nilalang na outside na tulad niya. Anuman ang mangyari, hawak na ng mga hinamak na nilalang na ito ang kapalaran ng 100,000 nilalang na outside, na may kakayahang magpasya sa kanilang buhay at kamatayan anumang sandali. Biglang lumingon si James at diretsyong tumitig sa mga mata ni Salvador. Ang surge ng overpowering aura ay nagpang-inig kay Salvador at napaluhod ng may malakas na kabog. Namutla ang kanyang mukha, at namuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Bilang nangunguna sa Seven War Saints sa ilalim ni Lord Goyo, ang kanyang katayuan sa buong Greater Realms ay kabilang sa nangungunang 5, kung hindi man sa nangungunang 10. Sa Five Path Emperors, tanging sina Lord Goyo at Emperor Kadir lang ang natakot sa kanya. Ngunit ngayon, lubos siyang nabigla sa isang hamak na nilalang. Sir Salvador, matagal na siguro simula nung bumaba ka sa Lower Realms, no? Tanong ni James. Napatingin bigla si Salvador. Ito. Alam mo ba ang kasalukuyang estado ng Greater Realms? Nakangiting tanong ni James. Alam mo ba na ang mga nabubuhay na nilalang doon ay nakabuo ng kanilang sarili? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Salvador sa hindi makapaniwala. I'll tell you clearly,
Confident na sabi ni James. Ngayon, ang Zymergy at ang napakaraming kaharian ay nahahati na ng probodensya ng mga buhay na nilalang. Nakuha ko si Yeria Irjo, sumanib sa Tai Chi World, pinagkadalubhasaan ang dakilang lupang pangkasaysayan, at ngayon ay binibigyang kapangyarihan ng mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian, na iginagalang bilang banal na emperador. Hindi makapaniwala si Salvador sa kanyang narinig. Ngayon, ang napakaraming kaharian ay naging sapat na sa sarili. Malamig na tinitigan ni James si Salvador. Hindi na kami pwede mong year-okon at mabuli mga nilalang outside. Bilang Panginoon ng maraming buhay na nilalang, maaari sana akong manatili sa loob ng sarili kong sakop, tinatanggap ang pagsamba at pag-aalay ng Providence, at kayong mga outside na nilalang ay walang kapangyarihan. Namula ang mukha ni Salvador. Kung ganoon, bakit mo? Yes, I came, putol ni James sa kanya. Mula nang dumating ako, hindi ko sinasadyang tumayo at panuurin ang mga gawain ng Zymergy, dahil ang mga buhay na nilalang ay nararapat sa isang lugar, kahit na isang nangungunang posisyon, sa Zymergy. Kung tutuusin, ang Health Realm ay kabilang sa dominion ng mga nabubuhay na nilalang. Paanong ang mga nilalang na outside ay patuloy na mang-aagaw at mag-utos dito? Nanginginig si Salvador. Tinuro niya si James. Si Emperor Kadir ay isa ring buhay na nilalang, kaya nakipag-alyansa ka sa kanya dahil sa magkapareho kayong pinagmulan. Sampal. Isang biglaang malakas na tunog ang umalingaw habang ang pagpapakita ni James ng anonymous gas ay nagpabagsak kay Salvador sa lupa. Purihin lang kita na hindi ka tanga. Paano ka na naman naging tanga? Malamig na sabi ni James habang pinagmamasdan si Salvador na dahan-daang bumangon. Maaari mong insultuhan si Emperor Kadir, ngunit hindi mo ako pwedeng insultuhan sa harapan ko. Sabi ni Salvador, ikaw. Sino si Emperor Kadir? Napatingin si James kay Salvador. Sa kanyang duwag na kilos, kwalipikado ba siyang kumatawan sa mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian? Kabanata 7168. Sa pagharap sa labis na pagbabante ni James, dahan-daang bumangon si Salvador at iniluwa ang isang subo ng dugo na may halong 2 ngipin. Sa kabila ng nagngangalit na galit sa kanyang puso, si Salvador ay walang lakas o lakas para gumanti. Naramdaman niya na ang kanyang cultivation base at kapangyarihan ay lalong pinipigilan ng nothingness dead energy. Hulaan mo ulit. Sigaw ni James. Dahan-daang pumikit si Salvador at nagbigay ng mapait na ngiti. James, patayin mo na lang ako. Sa pangangibabaw mo, parang hindi mo pipiliing makipagtulungan sa amin. Sampal. Ang isa pang malulutong na tunog ay umalingaw ng hampasin ni James si Salvador ng anonymous gas at pinaulanan siyang muli. Sa pagkakataong ito, mas lumakas pa ang gas kaya kakaiba ang kibot ng kanyang katawan. Ang itim na dead energy ay nagmula sa kanya. Sa kanyang pagkamangha, napagtanto niya na ang nothingness dead energy na pumipigil sa kanyang cultivation base at kapangyarihan ay mahimalang naglaho. Hindi lang iyon, kundi tuluyan ng gumaling ang kanyang matinding sugat matapos ang 3 malalakas na sampal ni James. Pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla, nakaramdam si Salvador ng matinding pananabik, na sinundan ng matinding takot. Ang 3 sampal ay nagpatalsak sa nothingness dead energy sa loob niya at gumaling sa kanyang malubhang sugat. Ang nasabing supernatural na kapangyarihan ay higit pa sa mga kakayahan ni Lord Goyo. Iniisip niya kung ang pinili na ito sa mga buhay na nilalang ay naging napakalakas kaya kahit si Lord Goyo at Emperor Kadir ay natatakot sa kanya. Kung totoo ito, ipapaliwanag nito kung paano lumabas si James mula sa Gate of Mystery at kung bakit ang kapangyarihan ng Wormscale Source ay tumaas ng husto sa isang iglap. Nang napagtanto ito, mabilis na bumangon si Salvador at tumingin kay James ng may gulat at pagkamangha. Gayunpaman, si James ay nagsuot ng isang masasamang ngiti, na parang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Salamat sa pagligtas sa aking buhay, kamahalan. Natauhan si Salvador, pagkatapos ay biglang lumuhad ng malakas. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking dating pagmamataas at kawalan ng respeto. With that, yumuko siya. 3 sampal ang nagpagaling sa iyo at nabuksan ang iyong isip. Nagkibit balikat si James. That's good enough. Stop beating around the bush and bring him to see me. Alam na alam ni Salvador kung sino ang ibig sabihin ni James,
ngunit biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kabanata 7169. Gayunpaman, pinahintulutan niya akong makipagkita sa iyo, at maaari mong sabihin sa akin ang anumang mga kondisyon na mayroon ka. Nang marinig ito, diretsyong tumitig si James sa mga mata ni Salvador at saka ngumisi ng malademonyo. Hindi napigilan ni Salvador na kabahan nang makita ang nakakapanghinayang ngiting ito. Kamahalan, wala akong sinasabi kundi ang katotohanan. Nasa akin ang soul sigil ni Lord Goyo bilang ebidensya. Hindi na kailangang ipakita. Itinulak ni James ang sigil na alok ni Salvador. Maliban kay Lord Goyo ng personal, hindi ka tatanggapin o kahit sino pa man. Nang makita ang pangangibabaw ni James, nag-iba-iba ang ekspresyon ni Salvador sa pagitan ng pula at puti. Para siyang pusa sa mainit na bubong ng lata, pabalik-balik sa harap ni James. Sabik siya na parabang hindi mabubunyag ang mga hindi masabi na sekreto. Samantala, sumandal si James sa isang malaking bato, dahan-daang naglabas ng garapon ng Chaos Absinthe, at nagsimulang uminom ng walang pakialam. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nakagawa si Salvador ng isang tiyak na desisyon at sinabi kay James, "Kamahalan, ang paksayo ni Lord Goyo ay handang sama-samang pumirma sa isang kontrata ng kaluluwa. Hanggat tinutulungan mo ang US na patahimikin ang kaguluhan na dulot ng Emperor Kadir, agad naming gagawin." Hinirang ka bilang pangalawang kataas-taasang landas. Hindi man lang siya sinulyapan ni James at nagpatuloy sa pag-inom. Nag-aalalang sumugod si Salvador sa harapan ni James. "This is our bottom line. Dapat mong maunawaan, kung ang Emperor Kadir ay sirain ang US, kung gayon ang susunod na target ay ang Wormscale Source at ang napakaraming kaharian. Kahit na mayroon kang proteksyon ng Providence ng mga buhay na nilalang, hindi mo kayang harapin sa kanya sa iyong kabuuang lakas. Kahit nasa iyong supernatural powers at pinakamataas na lakas, hindi mo pa rin mapipigilan ang sakuna na ay dudulot niya sa mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Mag-acting ka pa." Sinulyapan ni James si Salvador ng masama. "Hindi ako nagmamadali, ikaw. Habang tumatagal, mas malapit ka sa pagkalipol." Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Salvador. "Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin dito? Huwag mo akong mahawan ng katangahan mo." Ibinaba ni James ang garapon ng alak at naiinip na sinabi, "Nagawa ng Marauder Army ng 100,000 warriors na makalusot sa mahigpit na binabantayang territory universe nang hindi naglulunsad ng malakas na opens iba. Ipinapahiwatig nito na mayroong isang taksil kay Emperor Kadir, na tinatawag mong isang defector, na nagudyok na ng paghihimagsik sa loob ng iyong hanay at kinuha ang kontrol sa isang malaking bahagi ng mga puwersa sa universo. Ang Territory Universe, bilang ang pinakatimog na unang domain ng Daunus Realm ni Lord Goyo, ay ganito. Paano ang silangan at kanlurang panig? Huwag mong kalilimutan, sa pagkakataong ito ay naghanda si Emperor Kadir ng sapat na puwersa at powerhouses para sa iyo. Isa itong mapagpasyang labanan. At paano naman ang tungkol sa iyo? Sumulyap muli si James kay Salvador. Originally, ang pinagkakatiwalaang puwersa tulad ni Emperor Cosimian, si Emperor Stavros, at Emperor Drogko, kasama si Taichu, ay bumuo ng kanilang sariling alyansa para sa pangangalaga sa sarili. Ngayon, paksayon na lang ni Lord Goyo ang humaharap sa malawakang opens iba ni Emperor Kadir. Gaano kakatagal makakatagal? Kabanata 7170. Dahan-daang ipinikit ni Salvador ang kanyang mga mata, nahihirapan sa kanyang sarili. Naunawaan niya na sa puntong ito, ang anumang pagtatangka sa pagtatago ay magiging walang kabuluhan at magdudulot lamang ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ang pambihirang katalinuhan sa pag-iisip at matalas na intuition ni James, bilang ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa iba't ibang larangan, ay walang kapantay. Nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Huminga siya ng malalim, sa wakas ay nahirapan siyang magsalita. "Maaari kitang ihatid upang makilala si Lord Goyo." "Hindi," tumanggi si James. "Hayaan mo siyang lumapit sa akin. Hindi siya makakapunta." Biglang nagalit si Salvador. Siya ay naging biktima ng isang taksil na pukana ni Maria at malubhang nasugatan. Sa paghahayag na ito, hindi napigilan ni James na kumunot ang kanyang noo.
Nag-iisip siya kung sino ang maaaring magplano laban sa isang tao sa cultivation base at lakas ni Lord Goyo. Sa pag-iisip ng gayon, malamig siyang nagtanong, sino si Maria? Bahagyang napabuntong hininga si Salvador. Siya ang punong ehekutibong direktor ng Goyoan Temple, responsable para sa pang-araw-araw na gawain nito, at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Lord Goyo. Nang marinig ito, ipinikit ni James ang kanyang mga mata. So, ibig mong sabihin na kahit na ang pinakamalapit na aide ni Lord Goyo ay nasuhulan ni Emperor Kadir, na naging vulnerable sa Goyoan Temple. Natigilan si Salvador, saka tumahimik. Kinumpirma nito ang hinala ni James. Sa panloob na kaguluhan sa loob ng paksayon ni Lord Goyo at nasugatan si Lord Goyo, ang kanilang kapangyarihan ay nasa bingit ng pagbagsak. Walang pag-aalinlangan ng mga malisyosong pukana ni Emperor Kadir. Napagtatanto na kung hindi agad gagawin ang aksyon, magtatagumpay ang plano ni Emperor Kadir, biglang nakatanggap si James ng isang soul transmission mula sa Lycia. Master, si Harper ay pinipigilan ng isang makapangyarihang babae at nasa matinding panganib. Dapat ba tayong makialam? Nagulat si James. Si Harper ay bininyagan ng Anonymous Essence at ng Virtuous Aura sa loob ng Gate of Mystery. Siya ay mas makapangyarihan kaysa Morgoth at Yanni. Kahit nalaban sa Divine Marius, Taichu, at Emperor Drovko, madali niyang mahawakan ang mga ito. Iniisip niya kung paano siya nasusupol ngayon ng isang babae. With this in mind, James immediately transmitted, "What's the name of that formidable woman?" Maria Cazada. Sumigaw si Lycia, mukhang siya ang Chief Executive Director ng Goyoan Temple. Maria Cazada. Kumunot ang noo ni James, hindi man lang nag-abalang mag-transmit, at direktang nagsalita. Maria. Napatingin naman agad si Salvador kay James. James. Don't act rashly. Sabihin mo kay Harper na kumapit ka pa. Malapit na ako. Matapos ihatid sa Lycia, ikinaway ni James ang kanyang kamay at biglang nawala kasama si Salvador. Sa Territor Universe sa gitna ng Havenshine Nebula, ang mga makukulay na paro-paro ay sumayaw, ang pulang-pula na liwanag ay lumaganap, at ang bango ay nakakalasing. Kasabay ng mabangis na pag-atake ng purplish golden light sword, ang kapaligiran ay sinisingil ng historical aura. Ito ang supernatural signature skill ni Harper na itinulak sa mga limitasyon nito. Sa kabila ng pagiging isang kaakit-akit at kaakit-akit na engkanto, ang bawat galaw ni Harper ngayon ay hindi nagpapakita ng soul art, kundi isang biglaang aura ng layunin ng pagpatay. Kabanata 7171. She looked absolutely ravishing even in that state. Dahan-daang tumawa ang may kulay abong matandang magsasaka. Let me have my way with her first once we subdue her, Dorvas. I've never seen another lady who is as captivating as Yeria and the Yin Governor like her. Ngumisi si Dorvas. I'm afraid I can't do that, Selim. I want the gorgeous lady as much as you. Si Selim Withal, ang Supreme War Saint, ay kumunat ang kanyang noo at sinabing, hayaan. 1/3. Kuna lang na magkaroon ka ng Maria. Sigurado akong mag-e-enjoy kang magkaroon ng dobleng paglilinang kasama siya. Maria. Pinaandar ni Dorvas ang kanyang dila sa kanyang mga labi. Gagawin niya ang isang kahanga-hangang alipin para sa dobleng paglilinang. Gayunpaman. Dadagdagan ko pa ang offer ko. Napatitig si Selim kay Dorvas. I'll let you take full credit once we capture Lord Goyo. Nanlaki ang mata ni Dorvas at tumawa ng malakas. Sige. Deal. Tumayo siya at tumawag ng malakas, "Stop resisting, pretty lady. We'll spare you if you agree to surrender now." Ang mga pangungusap na iyon ay ikinagalit ni Harper. Iniunat niya ang kanyang mga braso at nagpadala ng hindi mabilang na magaan na mga espada na nagmumula sa maliwanag na pulang ilaw sa bawat direksyon. Boom! 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 Naputol at nabasag ang pulang light sword nang tumama ang mga ito sa barrier ng dark nothingness dead energy, na patuloy na lumiit at lumalapit kay Harper. I guess you won't give up unless I break your spirit ng kaunti. Tumulo ng mali siya ang boses ng babae. Kasabay nito, maraming maitim na hugis kamay na anyo ang lumabas mula sa hadlang ng nothingness dead energy at bumaril patungo kay Harper.
May mga tunog ng pagkapunit ng tela sa sumunod na sandali. Nakuha ng ilan sa mga hugis kamay na pormang iyon ang nagniningas na pulang damit ni Harper at napunit ito habang sinusubukan niyang umiwas. Lubusang nalantad ang hubog at perpektong proporsyon ng katawan ni Harper. Si Dorvus at Selim, na nasasarapan sa kanilang mga inumin, ay bumangon at pinagmasdan ang hubad na katawan ni Harper. Hahaha! Ang ganda ng view, Harper! Mapang-asar na tumawa ang boses ng babae. Virgin ka pa naman di ba? Hinuberen na kita, kaya hahayaan ko munang pumili. Maaari mong ipakita sa US kung ano ang double cultivation. Ang bulgar. Habang ang isang maliwanag na pulang ilaw ay nagmula sa kanyang katawan, si Harper ay gumawa ng isang purplish gold light sword at umikot sa paligid. Maraming magaan na espada ang nabuo sa trail ng liwanag na naiwan ng purplish gold sword. Agad silang bumaril sa labas. Boom! 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 Ang mga hugis kamay na anyo ay agad na nabawasan sa madilim na enerhiya at binawi sa harang ng tumama sa kanila ang mga magaan na espada ni Harper. Ang pag-atake ni Harper ay epektibong nagtulak sa hadlang pabalik sa pagkakataong ito. Skies of blinding lights and dead energy. Sa utos ng boses ng babae, maraming sinag ng itim na liwanag ang nabuo sa ibabaw ng barrier ng nothingness dead energy na nakatutok kay Harper. Alam ni Harper na hindi niya mapipigilan ang susunod na pag-atake. Itinaas niya ang purplish gold light sword at inilagay ang talam sa tabi ng kanyang leeg. Namutla ang mukha ni Dorvus at Selim. Stop! Magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pagsabog sa katawan niya. We can't let her do that. Sayang talaga. Maria, stop! Ang mga sinag ng itim na liwanag ay huminto ilang hakbang lang ang layo mula kay Harper habang ang boses ng dalawang lalaking iyon ay umalangaw-ngaw sa kalawakan. Umiling si Dorvus. Don't do that. We can always talk things out. Eksakto. Dagdag pa ni Selim, ang isang magandang babae na tulad mo ay hindi dapat isakripisyo ang iyong sarili para sa isang buhay na nilalang. It's not worth it. Samantala, naikuyong ni Lizzie ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang nangyayari mula sa kinaroroonan ng Marauder Army. Bakit wala pa rin si Master? Magpapakamatay na siya. Dapat lang na pumunta tayo at iligtas siya ngayon. Nagkunwari si Morgoth bilang isa sa mga Marauder warriors. Hahakbang na sana siya nang hawakan ni Yanni ang braso niya. Anong ginagawa mo? Sinama ng tingin ni Morgoth si Yanni, na nakabalat kayo rin bilang isang Marauder warrior. Isa ka bang duwag na takot mamatay? Maaari tayong sumugod at labanan ang mga lalaking ito. At hindi ako takot mamatay. Walang pagbabago ang pagpapatuloy ni Yanni, gayunpaman, mayroon ba tayong kailangan para iligtas si Harper? Ano ang gagawin natin kung hindi natin siya mailigtas at masira ang plano ni James? Sino ang nagmamalasakit na manatili sa isang plano sa isang sitwasyong tulad nito? Sumigaw si Morgoth, matitiis mo bang panuurin siyang mamatay sa harap ng iyong mga mata? Huminga ng malalim si Yanni. Sige, gawin natin. Teka, sabi ni Lysia, magsasakripisyo lang kayong dalawa dahil hindi kayo magkatugma sa mga lalaking iyon. Ako dapat ang magliligtas. Noon lang, umalangaw-ngaw sa kalawakan ang malinaw na boses ni Harper. Dorvus, Selim, at Maria. Huwag mo munang unahin ang sarili mo. Patay kayong lahat kapag nandito na ang syota ko. Inihanda ni Dapib ang aking sarili na harapin ang aking wakas anumang sandali mula nang magdesisyon kaming salakayin ang 49 na langit. Mamatay man ako ngayon, hindi susuko ang mga kapwa ko na bubuhay sa pakikipaglaban. Pamumunuan ng aking syota ang mga buhay na nilalang at ibababa kayong lahat na mga impostor na Diyos. Ang grupo ninyo ay lubos na malipol. Halos lahat ng mga banal na nilalang doon ay may pakiramdam ng pag-iisip habang ang mga salita ni Harper ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Maging sina Dorvus at Selim ay napalunok ng kaba. Nakaramdam sila ng takot. Harper, itigil mo na ang pag-arte na parang napakarangal mo. Galit na galit ang boses ng babae, maaari mong patayin ang iyong sarili ngayon kung talagang gagawin mo ito, kahit naduda ako na mayroon kang lakas ng loob para dito. Hindi na lang pinansin ni Harper ang panunuya at iniangat ang ulo. Napangiti ang mukha niya. Aalis muna ako mahal ko. Lubos akong ikinararangal na nabigyan ako ng pagkakataong lumaban sa tabi mo.
Ikaw ang pag-asa namin. Sa iyong mga kasanayan at talino, maaari mong talunin ang sinuman at kahit na bumuo ng iyong sariling imperyo. Hindi mo kailangang sumunod sa mga tuntunin ng mga taong ito at sa kanilang tinatawag na mga turo ng landas. Dapat kang maging isang hari sa itaas ng mga landas. Isang pinunong malayang gawin ang gusto niya. Pagkatapos, hinigpitan ni Harper ang hawak sa hawakan at hinayla ang magaan na espada. Sa mismong sandaling iyon, lumipad mula sa kanan ang isang purplish gold light sword. Sa mahinang ugong, tumagos ang espada sa makapal na layer ng nothingness dead energy at natamba ang magaan na espada sa kamay ni Harper. Lahat, kabilang ang mga banal na nilalang, ay namangha sa kung gaano kabilis ang lahat ng nangyari. Samantala, nakatayo doon si Harper na may pagtataka sa mukha. Nanlalaki ang mata niya sa gulat. WHO. Sino ang gumawa niyan sa nothingness dead energy ko? Isang figure ang lumabas sa barrier ng nothingness dead energy sa silangan ng istruktura. Si Maria iyon. Natauhan na rin sina Dorvas at Selim. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Samantala, isang maliit na kaguluhan ang sumabog sa mga nilalang na Alcide na nakatingin sa gilid. How dare you saktan ang babae ko? Dapat may death wish ka, demonyo. Galit na galit si Selim. Nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag at tumakbo sa direksyon ni Maria. Ang purplish gold light sword ay tumalikod at tumungo din sa sinag ng liwanag. Boom! 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 Ang nakakabinging ingay ay umalangaw-ngaw sa buong lugar habang nagbanggaan ang purplish golden light sword at ang sinag ng liwanag. Sa gulat ng lahat, nakita nila ang sinag ng liwanag ni Selim na nawasak ng sunod-sunod na seksyon sa ilalim ng mabilis na pag-atake ng purplish gold light sword. Boom! Isang marahas na sabog ng hangin ang ipinadala palabas sa lahat ng direksyon habang ang burn ng huling seksyon ng liwanag ay nabasag. Ang mga katawan ng maraming divine being at marauder warriors na natagpuan sa malapit ay sumabog dahil hindi nila nakayanan ang napakalaking pressure. Tulad ng para kay Dorvas, gumawa siya ng isang magaan na kalasag sa tamang oras upang protektahan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, makikita ang talunang si Selim na nakahandusay sa lupa. Walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan habang walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Naningkit ang mga mata ni Harper sa nakakatakot na tanawin sa harapan niya. Mahal, sa wakas nandito ka na. Ang galing mo. Magpapasalamat ako sa pagligtas mo sa buhay ko sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-aalay sa iyo ng aking sarili. Ang purplish gold light sword ay umikot sa hangin na may mahinang ugong. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga light sword ang nabuo sa kalangitan. Ang kanilang matatalas na talam ay nakaturo sa lupa at kumikinang sa banta. Ang mga divine being at marauder warriors na nakaligtas sa naunang hit ay mabilis na natagpuan ang kanilang sarili na hindi makagalaw. Samantala, ang purplish gold light sword ay nagmula sa isang nakakabulag na liwanag. Habang lumalabo ang ilaw makalipas ang ilang segundo, makikita si James na lumulutang sa lugar kung saan naroon ang light sword kanina lang. Para siyang Diyos ng digmaan na kabababa lang mula sa langit. Arg! Ang matinis at takot na sigaw ni Maria kahit papaano ay nagpabalik-balik sa lahat. Nakita nila ang kanyang kalansay na nalaglag. Histeryosong sumisigaw si Maria matapos ang kanyang ulo, ang tanging natitirang bahagi ng kanyang katawan, ay bumagsak sa tumpok ng mga buto sa lupa. Lahat ay naparalisa sa takot sa nakitang nasa harapan nila. Si Maria ang punong komisyoner sa templo ng Goyoan at malapit na katulong ni Lord Goyo. Minsan ay kinatawan niya si Lord Goyo sa paggamit ng kanyang autoridad sa iba't ibang larangan, ngunit may isang taong nakapaglagay kay Maria sa isang kasuklam-suklam na kalagayan. Samantala, nanginginig ang buong mukha ng Dorvas na parang dahon sa hangin. Ang kanyang mga binti ay nagbabantang magbibigay daan anumang oras. Sa likod niya, ang mga Diyos ng apat na panahon ay nagpatira pa. Nanatili silang nakayuko, nanginginig at tahimik na humihikbi dahil sa takot. Ang mga banal na nilalang na tulad nila ay hindi natatakot sa kamatayan dahil ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang magsimulang muli o sila ay titigil sa pag-iral ng buo. Gayunpaman, natakot silang maging katulad ni Maria, na maaaring magpatuloy sa pag-iral ngunit magdusa ng walang hanggang sakit, kahihiyan, at pagpapahirap.
Dorvus, hindi ba dapat may sinasabi ka na? Bakit tayo nag-aaway samantalang lahat tayo ay nasa pangkat ni Emperor Kadir? Selim, na bumagsak sa isang bunton sa lupa, galit na humagulgol sa sandaling iyon. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay naputol lahat, at nawala ang lahat ng kanyang cultivation. Hindi man lang may angat ni Selim ang isang daliri sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagmura si Dorvus sa loob nang marinig ang mga salita ni Selim. Hindi niya moari kung bakit tahasan na babanggitan ni Selim ang kanyang pangalan sa sandaling ganito. Nang maramdaman niya ang matinding titig ni James na nakatutok sa kanya, napaatras si Dorvus at napaluhod. Commander. Ako. Ibig kong sabihin, Divine Emperor. Sigurado akong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Itinaas niya ang Marauder token. Lumuhod ka. Lahat kayo. Nandito ang ating Supreme Commander. Sa presensya ng Marauder token, lahat ng natitirang Marauder warriors ay agad na lumuhod sa isang tuhod. Lumuhod din sina Lysia, Yanni, at Morgoth na nakabalat kayo bilang Marauder warriors. Ang 10,000 nilalang na Alcide na nakatayo sa isang tabi ay halatang nataranta. Halika. Lumuhod. Si Lazaro, isa sa mga pinuno, ay gumawa ng halimbawa sa pamamagitan ng pagluhod muna. Lumuhod din si Emperor Christopher. Bilasan mo at lumuhod ka kung ayaw mong mamatay. Sa kalaunan, lahat ng mga banal na nilalang ay lumuhod sa harap ni James. Gayunpaman, malinaw na ang mga nilalang na Alcide ay nag-aatubili na gawin ito. Sa anumang paraan, hindi mahalaga kung sino sila o kung anong uri ng katayuan ang mga lalaking ito kapag kaharap nila ang isang taong may higit na kapangyarihan. Madaling mapatay ng taong iyon ang sinuman sa kanila sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Walang pakialam si James sa mga taong iyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagbuhos ng isang bola ng enerhiya patungo kay Harper, na nakatayo sa isang lugar sa malayo sa likuran niya. Pagkatapos, humakbang si James patungo sa Dorvus. Sa sandaling nabalot siya ng bola ng enerhiya, napansin ni Harper na mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Kamahalan. Ang ibig mong sabihin ay Xanthocos, tama ba? Tanong ni James sa malamig at mataas na boses, may tanong ako, Mr. Hosentia. Si Dorvus ay basang-basa sa malamig na pawis. Nagpatuloy si James, sino sa atin ang Commander-in-Chief dito? Pumikit si Dorvus at iniyuko ang kanyang ulo. Ikaw ang Commander-in-Chief, syempre. Kami. Nandyan ang problema, di ba? Pinutol na naman siya ni James. Sa iyong palagay, paano ko parusahan ang isang nasasakupan na sumuwi sa aking mga utos? Napayuko si Dorvus. Nagmamadali niyang paliwanag, it was a misunderstanding, Commander. Wala akong ideya na itinanim ng kanyang kamahalan ang kanyang mga tauhan sa Territory Universe. Tinalakay lamang ng ating mga tauhan ang lugar na ito mula nang makipag-ugnayan sa akin ang Supreme War Saint at Maria. Tinulungan nila kaming masakop ang Territory Universe. Hal, walang emosyong sabi ni James, sinasabi mo bang hindi lang ikaw ay walang ginawang mali, ngunit nakagawa ka rin ng malaking kontribusyon sa ating misyon? Hindi. Siyempre hindi. Natarante si Dorvus. Lahat ng ito ay salamat sa iyong ideya na akitin si Salvador kaya nagtagumpay kami, Commander. Kung hindi, hindi natin masusupol ang Territory Universe ng ganoon kabilis. Pinutol ni Dorvus ang kanyang utak na sinusubukang lagyan ng butter si James. Ganyan din ang sasabihin ko kung narito rin ang kamahalan. Si Sir Caden ang may pinakamalaking ambag sa pagsakop sa hilaga ng Goyo Daunas Realm. Hindi rin ba kayo sumasang-ayon? Para bang na-rehearse nila ito, ang mga Diyos ng apat na panahon ay tumuwid at sabay-sabay na umawit. Ang makapangyarihang si Sir Caden ang may pinakamalaking ambag sa pagsakop sa hilaga. Sumunod naman sina Lazaro at Emperador Christopher. Ang makapangyarihang si Sir Caden ang may pinakamalaking ambag sa pagsakop sa hilaga. Pagkatapos, ang mga banal na nilalang at Alcide na mga nilalang ay tinawag din ang parehong parirala. Ang kanilang mga boses ay umalangaw-ngaw sa kalawakan. Ngumisi si Dorvus kay James. Commander, tingnan mo ang respeto ng mga lalaking ito sa iyo. Dahil sa mga nagawa mo. Sampal. Sinampal ng malakas ni James si Dorvus sa mukha at pinalipad ito palayo. Sandaling namayani ang nakakabinging katahimikan.
Ang mga banal na nilalang at mga nilalang na outside ay naiwang ganap na tulala sa nangyari. Hindi nila maintindihan kung bakit sinaktan ni James si Dorvus nang kumakanta ang huli ng mga papuri kay James. Nagtaka pa nga sila kung hindi pa ba ganap ang katinuan ni James. Hindi tulad ng iba, tumawa si Harper sa tuwa. Ang kanyang nakakaakit na ngiti ay maaaring mabigani sa kahit sinong lalaki. Samantala, sumenya si James kay Dorvus, na nagpakatatag sa malayo, na bumalik. Si Dorvus ay namumula sa galit. Gayunpaman, inilapat niya ang kanyang palad sa kanyang namamagang pisngi at pinigilan ang kanyang galit. Pagkatapos, bumalik siya sa kinaroroonan ni James. Mr. Nang makita kung gaano kalapit ang light sword na nakaposisyon sa tabi ng kanyang leeg, nanlamig ang dugo ni Dorvus. Siya ay sumigaw ng may pag-aalala, "Commander, hinding-hindi ako mangangahas na saktan ang iyong mensahero." Itinuro ni Dorvus si Harper. Hindi niya nilinaw kung ano ang ginagawa niya, at hindi siya nagpakita sa amin ng anumang bagay na makapagpapatunay sa amin na siya ang iyong mensahero. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ko na pinili niyang magtrabaho kasama si Salvador at ipinagkanulo kami. Kunot na kunot ang noo ni James. Samantala, si Harper ay sumugod at sinichit si Dorvus, "Ang daming kalokohan, Hosentia. Sinalakay ng grupo mo ang bawat taong nakatagpo mo simula nang dumating ka rito. Binigyan mo pa ba ako ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili ko bago ako atakihin? Ano naman ngayon lang?" Tumingin sa kanya si Dorvus na nagtatanong. "You were so set on killing yourself instead of explaining to us that you were his messenger. As I've said, I know that my sweetheart will not let you guys off if anything bad happened to me." Pinutol siya ni Harper. Sumagot si Dorvus, "Kung may oras ka para magbanta, maaari mo ring ipakita sa amin ang patunay na sinusunod mo ang utos ni Sir Caden. Hindi ka sana namin tretuhin ng ganyan ngayon lang." Sumimangot si Harper, "Bakit ikaw?" Itinaas ni James ang kanyang kamay para pigilan si Harper na magpatuloy. Ibinaling niya ang tingin kay Dorvus, na halatang hindi kumbinsido sa paliwanag ni Harper. "Mukhang may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin." "Oo, Commander. Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat." Mariing tumanggo si Dorvus. "Alam kong isa kang patas at matinong tao." Natarante si Harper. "My love, you." Pinatahimik siya ni James sabay tingin sa gilid. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. "Mukhang masyado akong nagmamadaling sisihin ka, Mr. Hosentia." Nagningning ang mga mata ni Dorvus. "Ayos lang, Commander. Napagtanto mo na ngayon ang katotohanan dahil isa kang matalino at matinong tao. Isa kang tunay na huwarang halimbawa sa aming lahat." Nagpatuloy si Dorvus, pinupuri si James hanggang sa langit. "Tama na, naiinip na," sabi ni James. "Bagaman mayroong ilang mga hindi pagkakaunawaan, dapat ay ipinaalam mo sa akin gayunpaman bago mo simulan ang pag-atake sa Territory Universe. Kung mayroon akong oras na gumawa ng isang magandang plano, nabawasan sana natin ang bilang ng mga nasawi." Nakahinga ng maluwag si Dorvus at tumanggo. "Tama ka talaga. Nagkamali ako kung hindi ko ito pinag-isipan. Patawarin mo ako, Sir Caden." Inabot ni James ang palad niya nang hindi nagmamadali. Nagsalubong ang mga kilay ni Dorvus. "Sir Caden, ano ang gagawin mo? Ibigay mo muna ang Marauder token." Sabi ni James, "I can't risk na magkamali ka ulit." Kinuha ni James ang Marauder token at pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sumigaw siya, ang commander ng Marauder Army, si Dorvus Hosentia, ay hindi sumunod sa utos ng kanyang superior. Makakatanggap siya ng parusang 30,000 latigo kaagad. Bahagyang iwinagayway ni James ang Marauder token sa kanyang kamay. Lumapit ang ilang Marauder warriors at hinawakan si Dorvus sa mga braso. Sinimulan nila siyang hilahin. Napasigaw si Dorvus, "Commander. Nagkamali ako, Commander. Hindi mo magagawa ito. Nasakop namin ang Territory Universe, at kailangan mo ang lahat ng tulong na makukuha mo." "You can't." Pasimpleng sumenya si James sa Marauder warriors na kunin si Dorvus. "Harper." Ibinaling ni James ang tingin sa kanya. "Susubaybayan mo ang pagpapatupad ng parusa ni Dorvus." Sandaling huminto si Harper bago siya nagpout at bumulong, "Pinaparusahan mo ba siya sa ginawa niya sa akin kanina?
Nagkibit balikat si James. So, pupunta ka ba o hindi? Siyempre ako. Tumaas ang baba ni Harper sa pagmamalaki. Ano pa, ako na mismo ang gagawa ng litigo. Ang nakakainis na matandang iyon ay mapapalo sa pagkakataong ito. Pagkatapos, tumakbo siya para maabyutan ang mga lalaking kumukuha kay Dorvas. Sa kabilang banda, nagkatinginan sina Yani, Morgoth, at Lysia na nakisama sa iba pang Marauder warriors. Anong ginagawa niya? Napangiwi si Morgoth. Malinaw na ginawa ng matandang iyon ang mga dahilan, ngunit nahulog si James dito. Hindi ba unfair para kay Harper? Hindi ito gagawin. Kailangan kong makausap si James at ilantad ang masamang intensyon ni Dorvas. Nagawa ni Yani at Lysia na pigilan si Morgoth sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga braso. Anong ginagawa mo? Ungol ni Morgoth. Sinulyapan ni Yani ang mga Marauder warriors sa kanilang paligid at mahinang sinabi, kailangan mong kumalma, Mr. Morgoth. Kung hindi, malalantad tayo. Tulad ng pag-aalala ko tungkol doon, Morgoth scoffed, si James ay malamang nanalinlang ng Xanthocos na kasinungalingan at panghihikayat na gawin ito. Pwede ka bang mag-isip kahit minsan? Kinurot ni Lysia ang braso niya. May gamit pa si Master para kay Dorvas. Kaya naman napakadali niyang binitawan. Tama siya. Napabuntong hininga si Yani. Dapat may sariling consideration si James. Hindi tayo dapat hamarang sa daan niya. Napatingin si Morgoth kina Yani at Lysia. So, sinasabi mong kailangan nating tiisin ang mga taong iyon. Ang mga pinagdaanan ni Harper. Hindi mo ba nakikita ang mas malaking larawan? Kinurot ni Lysia ang tenga ni Morgoth sa pagkakataong ito. Magkakaroon ba ng panahon si Dorvas na gawin ang lahat ng mga dahilan kung nais ng aking amo na patayin siya? Eksakto. Sumang-ayon si Yani, kung nagpa siya si James na gawin ito, ang lahat ng mga banal na nilalang dito, kasama ang mga nilalang na outside, ay hindi makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Dapat may dahilan siya para gawin ito ngayon. Marahil ay sinusubukan ni James na alamin kung ano talaga ang ginagawa ni Xanthocos. Unti-unting hamupa ang galit ni Morgoth. Samantala, naghihintay si Salvador sa isang lambak na natatakpan ng makapal na ulap na matatagpuan sa dulong hilaga ng Territor Universe. Tila balisa ang lalaki habang patuloy na tumitingin sa labas kung may makikita o kung sino. Isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting roba ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Sa tingin mo ba ay darating siya, Salvador? Oo naman. Matigas na sagot ni Salvador, ang problema ay kung gaano katagal bago niya asikasuhin ang mga bagay sa Territor Universe. Parehong sina Maria at Selim ay mga nangungunang magsasaka. Mayroon din silang Dorvas Hosentia at ang Marauder Army sa kanilang panig. Masyadong delikado para sa kanya na pumunta mag-isa. So, hindi ka rin lubos na sigurado. Sabi ng gwapong lalaki sa medyo nanunuyang tono, hindi ko lang gets. Bakit napakataas ng inaasahan ninyo ni Lord Goyo sa isang buhay na nilalang? Lumingon si Salvador at pinag-aralan ang mukha ng lalaki. Fausto, may alam ka ba tungkol sa kanya? Narinig mo na ba ang mga kamangha-manghang kwento sa paligid niya? Bakas sa mukha ng gwapong si Fausto Flores ang pagkadismaya. Dapat ko bang abalahin ang aking sarili sa pag-aaral tungkol sa isang walang tao? Umiling si Salvador bilang pagbibitiw. Hindi niya makita ang punto sa pagpapaliwanag kay Fausto, na nagpakita ng ganitong uri ng saloobin. Siya ay minsan ay tulad ng snob at mayabang na si Fausto. Sa kanilang opinyon, ang mahihina at hindi kapansin-pansin na mga nabubuhay na nilalang ay hindi karapat-dapat na ibahagi ang health realm sa mga outside na nilalang. Kahit na sila ay magkakasamang mabuhay, ang mga nilalang na outside ay dapat magkaroon ng ganap na karapatan sa pagpapasya sa kapalaran ng mga buhay na nilalang. Gayunpaman, ganap na nagbago ang isip ni Salvador matapos makilala si James. Mula sa kanyang nakita, nakakabigla si Salvador. Kung ang mga nabubuhay na nilalang ay may sapat na mapagkukunan ng paglilinang at pagsasanay, sa kalaunan ay magagapi nila ang mga nilalang na outside at kahit na tuluyang maalis ang mga ito. Biglang may umalangaw na tawag ng ibon sa lambak. Isang napakalaking ibon na ang katawan ay napapaligiran ng purplish gintong apoy na bumaba mula sa langit.
Ang ibon ay kumikinang sa isang purplish gintong liwanag habang ito ay nag-transform sa isang magandang babae na nakasuot ng isang makulay na damit. Avel, ilang beses namin kailangang ipaalala sa iyo na kailangan naming manatiling hindi mahalata. Si Fausto ang nag-lecture sa kanya. Hindi mo ba alam ang sitwasyon natin ngayon? Si Avel Chime, ang magandang ginang, ay bumantong hininga. Pagkatapos, binati niya si Salvador, Sir Salvador, sinuri ko ang paligid at wala akong nakitang palatandaan ng buhay. Nagsalubong ang kilay ni Salvador. Nahihirapan ba siyang ayusin ang mga bagay doon? Sinabi ko sa iyo na huwag umasa. Napatingin si Fausto kay Salvador. Kahit kami ay hindi kalaban ni Maria at Selim, na nakatanggap ng kapangyarihan ng nothingness dead energy mula sa Xanthocos. Ano ang magagawa ni James Caden, isang buhay na nilalang, habang kaharap ang dalawang iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Salvador. Fausto, tigilan mo na ang pagtawag sa kanya ng ganyan. At some point, magsisisi ka sa sinabi mo. Tumigil sandali si Fausto at humagalpak ng tawa. Napakunot ang noo ni Salvador at Avel nang marinig ang bakas ng pangungutya at pangungutya sa kanyang pagtawa. Sa mismong sandaling iyon, isang sinag ng kulay yulang gintong liwanag ang dumapo sa likod ni Fausto, at isang tao ang lumabas mula rito. Isang pamilyar na mukha iyon. Sigaw ni Salvador. Nanlaki ang mata niya. Sa tabi niya, napatikip ng bibig si Avel sa gulat. Ano bang problema niyong dalawa? Napangisi si Fausto. Nagkamali ba ako? Ang hindi sopistikadong si James Caden ay nag-claim na siya ang Mortal Emperor at ang unang taong nakakumpleto ng Three Treasures Integration. Anong biro? Ang isang walang katulad niya ay nangangarap na makakuha ng pwesto sa 49 na langit. Kung tatanungin mo ako, malamig na pagpapatuloy ni Fausto, kapag nagpakita siya rito, dapat natin siyang sakupin. Pagkatapos, magagamit natin siya para isuko ang gobernador ng Yin at ang Wormscale Source. Kapag nakabalik na tayo sa Hilaga, maaari tayong magtrabaho sa pag-aalis ng lahat ng ating mga kaaway. Ha! Biglang huminto si Fausto nang maramdaman niya ang isang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang likuran. Agad siyang napasulyap sa balikat niya at nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakaitim na roba na tahimik na nakatayo sa likuran niya. Hanggang ngayon lang ay hindi na pinansin ni Fausto ang presensya ng lalaki. Ang matalim na titig ng lalaki ay tila nabaon sa kanya. Napakalaki ng kanyang pamatay na aura kaya napaatras si Fausto at napaatras ng ilang hakbang. Ikaw, sino ka ba, paano ka nakarating dito nang hindi napansin? Dapat tapusin mo na ang sinasabi mo. Tahimik na nagsimula ang gwapong lalaki, ako, ang hindi sopistikadong nilalang, ay maririnig ka. Napaatras pa si Fausto at tinuro ang lalaki. Ikaw si James Caden. Paano ka nakalusot sa Dalantra Formation nang hindi natukoy? Sumunod na sinulyapan ni Fausto si Avel. Wala ka bang kapangyarihang makakita sa anumang ilusyon at invisibility tricks? Paano siya nakapasok dito? Naguguluhan si Avel. Ako, hindi ko alam. Hindi ko naramdaman na may pumasok sa formation. Nag-check pa ako sa labas at nakumpirmang walang papunta dito. Kahit na sila, walang makakapasok ng ganoon kabilis. Ito ay isang ilusyon. Ito ay dapat na isang ilusyon. Inayos ni Fausto si James gamit ang malamig na tingin. 2/3. Isang buhay na nilalang ang naglakas loob na linlangin ako. Mamatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang sabog. Nagmamadaling sumigaw si Salvador, Fausto, tumigil ka. Malalagay ka sa gulo kapag ginawa mo iyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Isang napakalaking purplish golden palm form ang naglakbay patungo kay James at nilamon ang kanyang anyo. Ha! Nabulunan si Fausto at nagpumigla sa bakal na hawak ni James. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niyang ang kanyang mga kapangyarihan ay sa paanuman ay ganap na pinigilan ng kakaibang enerhiya. Hindi man lang siya makaipon ng lakas sa kanyang katawan. Ang tanging nagawa ni Fausto ay ang sip-a ng pilit ang kanyang mga paa para subukang makawala. Natigilan si Avel sa nakitang nasa harapan niya. Bilang isa sa pinakamatapat na alagad ni Lord Goyo, si Fausto ay itinuring na isa sa nangungunang 10 magsasaka sa pangkat ni Lord Goyo. Maaari pa nga niyang kunin ang 9 Path Kings at 7 War Saints ng mag-isa.
Gayunpaman, siya ay ganap na walang kapangyarihan laban kay James. Ipinakita rin nito kung gaano kalakas si James. Sa kabilang banda, mabilis na lumapit si Salvador kay James at humingi ng awa. Divine Emperor, maawa ka. Ang lalaking iyon ay nagmamadaling nasaktan ka. Mag-aalay ako ng paumanhin sa ngalan niya. Maaari mo bang patawarin siya sa diwa ng mabuting kalooban? Isa siya sa 5 alagad na kinuha ni Lord Goyo bilang mga estudyante. Patawarin mo ang kanyang kamangmangan at pagmamadali. Ikaw, nakikita mo. Inimbitahan ka naming makipagkita kay Lord Goyo. Hindi natin dapat istorbohin ang sarili natin sa isang taong kasing mangmang niya. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Hindi ba niya kayang magsalita para sa sarili niya? Bakit kailangan mong humingi ng tawad sa ngalan niya? Tumigil si Salvador at sinigawan si Fausto, Fausto, humingi ng tawad sa Divine Emperor ngayon. Kung hindi, magdudulot ka ng malaking gulo para kay Lord Goyo. Humihingi ng tawad. Fausto hissed, gusto mo humingi ako ng tawad sa isang buhay na nilalang. Og. Humigpit ang kapit sa kanyang lalamunan, na parang masusuffocate si Fausto. Namutla ang mukha ni Salvador. James, ako, how dare a lowly living being demands an apology from one of us? Huwag mong unahin ang sarili mo. Isang malamig na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ni James ng mga sandaling iyon. Mula sa itaas, mabilis na lumipad ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Naglabas siya ng maraming putok ng purple sword energy na nakatutok kay James sa susunod na sandali. P. Jared, tumigil ka. Nag-aalalang tawag ni Salvador. Nang malapit nang tumama ang mga putok ng sword energy kay James, isang transparent na layer ng light shield ang lumitaw sa itaas niya at hinaranggan ang mga pag-atake. Naglabas din ang kalasag ng napakalaking anonymous gas, na naglakbay paitaas at natrap ang mga kamay ng babae sa lugar. Ano?